So pagka cremated ka pala, tawag dito, pag fresh daw yung katawan mo at cremate ka, white daw yung ashes mo. Oh, come on. Check it out now. Woo! Halina't pag-usapan ng mga samot-saring bagay na para mga tanga. Uubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kita ng tawanan dito sa bagong tambayan. Antigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag nang tangkain sumubok, hindi ka lulusot. Bawang tanong, may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayan sa aming ilalapag na pang-relax. Mindstock. 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 Yo, what's up guys? Hello, andito na naman tayo ngayon sa panibagong episode ng Mindstock. It's your boy Amon here at nagbabalik tayo ngayon sa panahon ng krisis. It's March 28, 2026 at after so long, after many years, nagbabalik ang episode ng Mindstock, panaka-naka, pero hopefully ito regular na namin yung mga episode. So, mapapansin nyo ngayon, nandito tayo ngayon sa isang computer shop na aking pagmamayari. At ito na yung magiging ating tawag dito, studio, Charles, kasi naisip ko, parang magandang setting yung background natin, computer shop, parang nakatambay lang tayo sa computer shop. So, ayun, welcome to our new studio. At ayun, bakit nga ba kami hindi nakapag-record for so many years? So many years, kala mo 10 years, no? A couple of years kasi tinamad kami. Yun lang naman yung reason nun. So ito, nagbabalik, nagkaroon kami ng time ulit and hopefully ma-push namin to into consistent content na ma-release namin weekly. Ayan. So, papakilala ko sa inyo yung aking kasama. Actually, para sa mga dati ng, hoy, ang ingay mo. Ano ba yan? Nagre-record kami. Ayan, di ba? So, yung ganyan na mga mga pagkakataon na pag may computer shop talaga, may mga sumisigaw na ganyan, no? Sarap kotongan, eh. Pero, ayun, nasaan ako? Nawala ako, eh. Nasaan ako? Pinapakilala mo. Ayun, papakilala ko si Charles. Yung mga nakakapagkinig na dati, nakapanood, kilala nyo na si Charles. To kasi si Nathaniel masyado, talaga pag nasa computer shop nakita mo na yung hazard nasa computer shop. Pero okay lang yun, no problem. So, kamusta? Ano bang update sa'yo, Charles? So, yun. Nga pala, baka kasi kala mo talaga hindi magkakilala, no? Kala mo ngayon lumabas, eh. So, yun, medyo na busy lang din dahil sa mga school tsaka work mismo. Parang medyo nabigla nga ako, eh. Kasi sa panahon ngayon, akala ko yung yung tawag nito, mas napunta ako sa adult world. Kala mo, tanda, no? Bakit? Last episode ba natin na nag-record tayo? Ano bang last ilang episode taon ka natin? na ba? Kasama mo si kuya mo. 16 or 7. Ay, hindi. Yung 17. yung about sa toys. Oo, 17 yung pala, no? Kala ko, 17 ka pa lang nun. Oo, So 1 year lang tayo nawala. 18 ka na ngayon, eh. 19 na ako, eh. 19 pala siya. Aray. Pero kung ganun mo ako gustong tingnan, pwede naman. Okay. So 19 years old ka na pala. Oo. Oo. So 2 years pala tayong nawala on air, no? Oh, medyo maraming nagbago, Maraming mga nagbago. nangyari. Pero, Nagbago din yata yung boses mo. Natural hindi, ba yan hindi. or what? Yun nga, sana wala kayong mga sakit tulad ko. Ang hirap ngayon, ang lamig, pa iba-iba yung panahon, eh. Malamig pero summer. Ano bang malamig yung pinagsasabi mo dyan? Dito sa Antipolo, tsaka usually sa may bandang Boso-Boson, lamig, eh. Oo nga. Sa bagay, mataas kasi rito, eh, no? Oo. Ayun, 19 ka na ngayon. So, welcome back sa atin. Oh, hopefully nga matuloy-tuloy itong podcast. Bala ko rin talaga, actually, last time nagbablog ako ng mga kayo sa work, eh. Oo. Which is yung sa talyer kapag nagtatrabaho kami. Actually, magandang content yun, eh. Parang, ang sabi, may napanood ako sa sa reels ng Facebook habang nagdo-doom scroll ako. Ang sabi nila, i-record mo yung ginagawa mo, tapos saka mo na lang i-narrate kung ano yung ginagawa mo. Oh, yun nga, Ganun. hindi na advisable talaga ngayon yung
kumbaga, i-video mo yung sarili mo, tapos i-explain mo doon. Oo. Usually, mas ano na ngayon yung voice over eh. Saka mo ikukwento kung ano eh. Kahit obvious na sa ginagawa mo yung, yung i-explain mo, yun talaga eh, ganun eh. Tama, kasi, tsaka wala lang, una, pwede mong gamiting, daily log ng ginagawa mo sa sarili mo. Tapos kung may manood, may magkaroon ng interest, lalo na pag yung content mo is nagbabahagi ka ng information kung paano mo ginagawa yun, tingin ko kahit paano may mga manonood nun eh. Diba? Oo, yun nga. Marami nga rin nagsabi sa akin. So yun, hopefully, kapag nagkaroon nga ng time, hirap din kasi pagsabihin kapag working student ka eh. Medyo yung editing yung mahirap eh. Okay lang naman mag-video eh kasi gagawin mo siya habang nag-work ka, iwan mo lang yung phone eh. Pero yung editing, dun tayo medyo nahahassle. Well, yun talaga, no. Pero sa ngayon, mga makabagong paraan na ng pag-i-edit, iba na talaga ngayon pagdating sa AI. Ang dami nang nagagawa ng AI ngayon, lalo na sa larangan ng creatives. Grabe. Yun nga, actually, ang dami nga. Kahit minsan ako, kahit sabihin mong yung mga taong computer literate, napepeke talaga ng AI eh. May mga times na nakakalito eh. Oo, lalo na kung yung mga nag-prompt o yung mga gumawa ng mga bagay na gumamit ng AI malalim yung alam. Halos hindi mo na makikita yung difference between human at saka machine, no? Grabe yung evolution ng AI, no? Napunta agad tayo sa AI. Nga, no? Alapit. So, ano pa ba? Bale, ngayon, actually, meron kaming i-dedicate itong ating episode. Kasi if you don't know, guys, yung ating isang kasama rito na naging guest natin dito sa episode ng Mindstock. Actually, a couple of times natin siya naging guest. He passed away recently, si Kuya Lance Reyes. So, ayun lang, we want to talk about his life. We want to remember him. At saka yung, actually, dahil Mindstock to, yung mga taboo or mga topic na related to death. Last episode namin ni Charles, yun din ang pinag-usapan namin eh. Okay, tayong dalawa din yun eh. Kami dalawa rin yung about sa death and taboo. So, ngayon, naisip namin, bukod sa i-remember namin si Kuya Lance dahil sa kanyang life, is mapag-usapan din namin yung part 2 nung about naman sa death. Kasi, yung ibang tao medyo parang parang medyo hindi sila comfortable pag pinag-uusapan yung kamatayan, no? Yung makwento ko last time yung galing tayo nung yung sa ni Kuya Lance, yung tayo magkakasama. Habang pauwi kami ni Kuya, kung naalala niyo si Kuya sa last episode si namin. Jojo. Nagkukwentuhan kami, sabi ko, ang weird, no? Kasi darating yung panahon kung sa age lang yung pagbabasiyan, no? Lahat kayo mamamatay, tas lahat kayo mapupuntahan ko yung mapupuntahan ko yung funeral nyong lahat. Isipin, wala tayo magkakasama. Wag ka, kasi minsan iniisip ko baka mamaya yung pang-ini-expect, akala ko nga baka mamaya maunahan ko pa si Kuya Lance. Yun nga. Pero yun nga. Gumanon sa grave ko eh. Sabi ko, in case lang naman na sa age yung pagbabasiyan. Oo. Parang naano si Kuya na, wag naman sana. Pero doon naman tayo lahat pupunta eh. Yung death naman kasi, it's part of life cycle talaga. Huling-huli yung graduation nating lahat is death eh. So, kung hindi mo i-accept yung death as a part of life, no? Siguro talagang kakainin ka ng takot eh. Magkakaroon ka ng anxiety kung kailan yung time mo eh. Death is inevitable. Anong tamang term doon? Inevitable. Parang siguro lahat naman tayo doon pupunta. Wag mo nang gawin mo na lahat ng mga bagay na lahat tayo doon pupunta, wag lang muna ngayon. Wag lang muna ngayon. May mga gusto pa akong gawin. Pero yun nga, usually yun din yung mga napag-uusapan namin. Ewan ko, this past few days, lalo nung nagkakaroon tayo ng mga yung situation ni Kuya Lance last time. Mas napag-uusapan namin madalas yung death eh. Na kahit yung mga kapatid ko minsan sinasabi ko na dapat talaga ready ka na anytime kung sakaling kukuhain ka eh. Hindi yung kung kailan ka na lang nandun, saka ka na lang magsisisi. Kaya hindi naman tayo lahat tulad ni Kuya Lance na may chance eh. Siya kasi may chance pa siyang magbago eh. Kumbaga, pagsisiyan yung mga kasalanan niya before siya mamatay. Mabanggit ko lang. So, si Kuya Lance, he passed away because of a sickness. So, para lang sa mga taong curious kung bakit siya nawala. And yun yung sinasabi ni Charles na
dahil sickness yung ano niya, yung naging reason ng death niya, nagkaroon siya ng chance ng, alam mo yun, mag-contemplate ng life niya, yung mga choices niya, and he believes in God. So, alam mo yun, parang siguro na ako next siya spiritually kay Lord. Parang gano'n na magbago siya, manghingi siya ng tawad, ganyan. Pero what if, namatay ka pero bigla na lang, like, Oh, yun nga. accident, mga gano'n. Yun ang mahirap kasi wala ka ng chance eh. Diretso ka na talaga. Kaya dapat ready ka na anytime eh. Kumbaga, hindi naman ready na gusto mo nang mamatay. At least, alam mo na sa sarili mo na pag kinuha ka, doon ka pupunta kung saan man na mas maayos. Oo. So, yun nga, no, topic natin si Kuya Lance, napunta tayo ron. Pero, tawag dyan, i-share ko lang yung mga last na mga memories namin sa kanya. Siya nagkaroon siya ng chance nga talaga na mag-repent. Tapos kung Mahabang panahon talaga eh, no? Long time talaga yung parang... nabigyan siya ng a few months. Oh, 4 months, mga ganun, no? So, yun, nagkaroon siya ng terminal illness, tapos nagkaroon siya ng chance makapag-nilay-nilay sa mga life choices niya, sa niya. And ang lang sa akin doon kasi, sabi nung isang nakausap ko regarding dyan sa religion and the spirituality, na kung may Christian values ka or Christian yung paniniwala mo, kahit Katoliko ka, basta Christianity, any sangay ng Christianity, yung magmamatter dun is yung nakapag-repent ka ba at the last moment eh. Pero may isang nagsabi sa akin parang, paano yun? Siguro at least 2 seconds bago mamatay, mag-sorry, ganun, pwede na yun, parang save ka na. Parang sa Family Guy. Family Guy. I accept Jesus as my Lord and Savior. 1, 2, 3, patay ka na. Yes. So hindi ganun. Yung explanation naman sa akin daw, hindi ganun kasi parang sino ba nakakaalam kung kailan ka mamamatay? Siguro, halimbawa, tsamba ka ng last 3 seconds saka ka mag-sorry. Paano kung namatay ka ng tawag dito, ng aksidente? Or biglang may tumamang bala ng baril dyan galing sa kisame nyo na ligaw na bala, di ba? So, wala na yung 3-second rule mo na, mag-sorry ako bago mamatay. Maswerte ka kung ganun yung mo. Di ba? At least nakapagsisi ka. Pero what if nga, hindi mo naman hawak yung buhay mo eh. So, it doesn't apply yung parang saka na ako magsisisi kapag pag madededs na ako. Hindi mo yun alam. Hindi mo yun hawak. Diyos lang may hawak nun. So, ayun. Ay, sasabihin ka? Wala naman. Ayun, talo na tayo dito sa sa topic na to. Next topic tayo, Charles, yung about sa death, no? Punta pa rin tayo kay death. Talo lang tayo kay Kuya Lance. Sige. Punta pa rin tayo sa death. Yung about sa mga... Kasi si Kuya Lance, cremate. Cremate. So, pagka-cremated ka pala, tawag dito, pag fresh daw yung katawan mo at cremate ka, white daw yung ashes mo. May ganun. Oo. Nung nakipaglibing ako, libing ba tawag doon? Nung cremate si Kuya Lance, nandun ako eh. Tapos... ayun, yung kanyang ashes is white. Okay. Oo, pero may sino ba nagsabi nun? Basta may nagsabi nun. Totoo ba yun? I-correct nyo nga ako if I'm wrong. Kapag white? Pag fresh, pag bago ka pa lang daw na nawala, yung ashes mo is white. Oo, ganun ba yun? Oo. Pero pag hindi, gray, ganun? Pagka Gray, luma ka na. Again. Ano ka tinapa? Ano yun? Yellowish, ganun? Yellowish. Or baka feeling ko gray, hindi ba gray? Siguro. Pero yung ashes niya kasi white eh. So, Hindi pa kasi ako napunta sa cremation eh. Kahit sa cremation. Hindi pa rin ako nakakita ng abo mismo ng patay. Ng patay. So, ayun. Nung cremate siya, white yung ashes niya. Siguro kung maitim body mo, maitim naman yung ash mo. Doon pala nakikita yun. Makikita yung kung ano ka, no? De, joke lang. Tawag dito? Yung napanood ko si Neil deGrasse Tyson sa Star Talk. Parang ano raw ba yung parang pinaka wasteful way of going out? Parang ano ba yung pinaka wasteful na pamamaraan na pag-exit mo sa universe? Ang sabi niya is through cremation. Kasi Bakit? hindi raw nare-recycle yung yung energy mo. Like for example, 'di ba pagka namatay ka, may mga nutrients yung katawan mo mapupunta sa lupa, mapapakinabangan ulit. Pero pag sinunog ka, yung ash mo. yung chemical signature is mag-iiba. Okay.
So, ayun, makukonsume ng magkakaroon ng chemical process, magkakaroon ng pero hindi siya napakinabangan ng other life form. Ano yung pinaka-useful way? Ayun, libing. Libig. Nililibing ka. Kaya kayo donate yung mga lawang lobby. Well, yun, isa pa yun, true science, no? Pero yung natural way of dying, yun ang pinaka the best daw is true burial at mapapakinabangan ka pa ng universe. Makakapagsugal pa sila sa maburol mo, no? Pag cremate, wala rin, diretso. Ayun, actually, pwede mong masabing mapapakinabangan ka dahil lang mga sugarol. Mapapakinabangan ka sa pagyaman nila dun sa sakla. Ang ganda ng use mo, no? Speaking of, anong mga favorite mong laruin sa mga burol? Na sugal? Oo. Wala, unggoy-unggoyan lang alam ko. Hindi ako nagsusugal lang bara eh. Ano ba? Hindi ako marunong sa sakla eh. Tsaka parang alam ko, bawal na yun eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam Pinagbawal sakla. na yun eh. Sakla. Parang, basta, hindi ko magets. Ano nga yung sakla? Anong ginagawa ba ron? Guys, comment nyo nga kung ano yung sakla, kung paano yun. Basta alam ko lang may sakla. Hindi ko alam yun eh. May iba pa nga, nagkakarakros pa nga eh. Karaklos. Yun nga yung pinaka eh. Yun naman talaga usually mga kapag may binuburol, no? Ayun. Akala ko nga may patawid pa tayo maliliit na mga tao eh. Hindi na pala eh. Kasi cremated naman si Kuya Lance eh. So yung mga friends yung mga maliliit, hindi na tinawid. Kala ko mga bata yun eh. Ayun. So, yun. Let's rest that topic guys and punta naman tayo sa next topic natin. Basahin ko lang to. Dahil nasa computer shop tayo, let's relate our next topic, yung Roblox. Nabalita mo ba yung mababan daw yung Roblox sa Philippines? Ewan ko, ikaw, pabor ka ba doon? Kasi ako, parang okay lang naman sa akin, hindi naman ako nag-Roblox eh. So, wala siyang damage sa akin. So, okay lang kahit mawala siya. Oo, sa akin. Sa akin ito, lagi ko sinasabi sa mga bata rito, mga players dito na magsaya na sila kasi tawag dito, possibly mawala yung Roblox. Pero apparently, yung mga lumalabas na news ngayon, maraming hindi sumasang-ayon kasi maraming mawawalan ng kita o maapektuhan yung mga pinagkakakitaan. Unang-una, syempre, tatamaan yung mga computer shop. Sa totoo lang 90% siguro ng mga computer shop na katulad nito, maliliit lang. Puro Roblox, no? Oo, Roblox Roblox talagang pinagkakakitaan. Swerte nyo na lang kung mga binata yung mga naglalaro sa inyo, mga Valorant yan, SF. Pero kung mga kids lang talagang Roblox yung pinagkakakitaan eh. Secondly, yung mga developer, yung mga game inside Roblox, may mga Pinoy na gumawa ng game dyan sa loob. So yun, isa rin yun sa mga nagrereklamo na bakit daw tatamaan sila ron sa ban dahil porket may mga ganun mga kaganapan. Bakit nga ba yun ibaban? Dahil alam ko, ang dami daw kasing pedophile dun. Tapos, may mga pedophile, may mga terorista, mga ganun. May terorista ba doon? Oo, parang nire-recruit yata. Doon sa balita, di ba, nire-recruit yung mga bata na gumawa ng mga mass shooting, ganyan. Ay, wala. Oo. So, yun yung reason daw nung government kung bakit gusto nilang yung Roblox. Grabe, mas inano pa yung Roblox na kumbaga mas dangerous pa pala siya kahit ganun lang yung itsura niya. Parang mas marami pang mas worse na larong pag tinignan mo. Nung araw, kala mo tanda ko na yun. No? Pero dati, nung nauso yung mga video game na may violence, like for example, Counter-Strike, dati pa yun, baby ka pa nun. Tawag dito. Marami ring naging outrage pagdating sa mga violent games, katulad ng GTA. Oo, yun. So, talaga. yung mga magulang dati, nagagalit sila dahil daw nagpo-promote daw ng violence yung game. Pero kasi ito Roblox, medyo parang pang baby siya, nung mukhang Lego sila, 'di ba? Pero ang pinagkaiba kasi online, maraming possible na sino makakausap mo na hindi mo kilala. Ang problema doon yung mga tao makakasama nila. Unlike yung Counter-Strike at saka yung GTA na LAN or yung dito lang within na offline game siya. Yung Roblox talaga is internet kasi. So anyone in the whole world globally makakausap mo tungkol sa kung ano yung mga kagaguhan. Pero feel ko di naman niya matutuloy ban na yan kasi last time may ganyan din sa ML na parang iba ban pero di naman natuloy. Well, I hope so kasi maraming tatamaan kaya sabi ko sa mga players ko dito, isip-isip na ng next game ewan ko, nakapag-isip na sila pero sa ngayon talagang todo-todo Roblox at masaklap yan pagka nag-ban sila ng Roblox dahil summer ngayon. Maraming naglalaro. Daming student na walang gagawin. Maraming naglalaro ngayon sa mga computer shop.
So, ayun. Next natin naman na pag-usapan, Charles, is energy crisis. Kamusta kayo sa bahay nyo? Nagtitipid ba kayo ngayon? Kami. Tataas daw, maraming Oo nga tataas eh. ngayon. Grabe, no? Taas ng diesel, taas ng gasolina. 150 na ata per liter ang ngayon eh. 150. Oh, 150 biruin per mo. liter, no? Grabe. Hindi ako makarelate, wala akong kasakyan. Joke lang. Kaya ako rin naman eh. Ay. Nakikiano lang tayo. eh. Pero grabe, mahal no. Lalo yung mga gustong mag-swimming ngayong Holy Week, panigurado di matutuloy. Tsaka yung mga gustong umuwi ng probinsya. Apektado na daw yung tourism eh. Actually sa Baguio, 50 to 60% yung nag-drop ng tourism. Ngayon maganda pala magbakasyon, no? Maganda, kung may masyadong pera tao. ka. May Kasi pera ka, no? wala ka masyadong kaaga. Oo, Pera lang ano? ulang eh. Actually, may point ka. Oo, no? Kasi Maganda mas onti magbakasyon yung tao ngayon. eh. Oo, kasi onti tao. Sa mga introvert na tao, mas gusto yung mas peaceful May, kapag may, onti. kumbaga yun na nga eh, may presyo yung gusto mo Yun eh. nga eh, sa- May presyo yung gusto mo na privacy o onti lang. Oo. Mahal yung gasolina. So, yun yung price na ano mo. Samantala mo yung pagkakataon ngayon, mas mahal nga. Grabe siguro kung 3K balikan ng Baguio dati, ngayon baka 6K, no? Oo. Or mas mahal. Sa full tank? Oo, sa full tank. Oo. Lalo na kung may karga kayo, hindi lang. Kasi Oo. syempre, mas mabigat kayo, mas malaking konsumo sa gasolina noon. Kaya sa ngayon, tipid-tipid talaga muna. Totoo bang mawawalan daw ng kuryente? Possibly, pagka naubos yung ating supply ng gasolina, sabi naman daw ni Bongbong Macros, meron daw tayong supply ng until June. End of June. End of June, malapit-lapit na yun. Ano na ba ngayon? March? April? April May? na eh, no? So may 3 buwan tayong supply ng gasolina. After nun, what's the worst case scenario? Worldwide. Malawakang blackout, brownout, tapos nirarasyon na lang yung gasolina sa mga transport vehicles. Pagdating sa mga private, siguro, onting-onti na lang. Makapagpagas ka siguro, may limit. Parang may nangyari daw dati pa. Ewan ko, napanood ko lang sa Reels. Pero di ako sure kung totoong nangyari. Na parang dati daw nagkaroon ng parang umabot ng 300 yung gas dito. Litro ng Po gas. per liter. Anong ano yun? Ewan ko, dating panahon pa Ang yun. alam ko, 1979, meron parang ganun. oil crisis. Tapos parang may coupon na lang para makakuha ka ng gas eh. Parang kung ganun. mangyayari yun, nako, sa totoo lang, nakakatakot kasi, again, pag nawalan ng gasolina ang mundo o ang Pilipinas, maraming sektor ng tatamaan katulad ng kami, i-relate na lang natin dito sa amin, di ba? Computer shop namin, brownout, walang lalaruan yung mga bata, di ba? So, sobrang hirap lang noon. Pangalawa, syempre, trabaho ng mga nagtatrabaho sa labas. Paano makakapasok? Oh, yun nga. Ang hirap nga sa panahon ngayon, no? Pataas ng pataas yung bilhin, tas mawawalan ka ng negosyo dahil sa ano, no? At nakakatakot pa dun yung paano sa ospital, yung mga naka-life support? Oo nga, no? Brownout, nategi ka bigla din sa brownout. Cause of death. Brown out. Ayun nga, ang hirap nun eh, no? Ang saklap nun, di ba? Biruin mo, dahil sa masasabi ba nating negligence ng government yon? Tingin ko masasabi kong kapabayaan ng gobyerno bakit mangyayari Bakit sa ba ating... parang tayo yung pinakamataas na ngayon ng gas? Kasi sobrang yung Pilipinas, sobrang dependent siya sa oil import. Sa ibang bansa, no? Galing sa ibang bansa, lalong-lalo na dyan sa Middle East. Kaya nagkaroon ng diferensya dyan sa Iran na harangan yung delivery sa atin doon sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin yung ibang bansa, meron silang pinagkukuha pang ibang source, no? Oo naman, katulad, wag na tayo lumayo, yung Brunei. Mayaman ang Brunei sa langis. Kaya yung kanilang local source of energy, hindi gaano sila naapektuhan. Malaysia, ganun din. Ewan ko ba, ang saklap lang sa atin, no? Ito, may mga i-share ako sa inyo. Si Robin Padilla, dahil nga daw may problema pagdating sa energy o langis, ino-open niya yung topic na ibalik na raw sa atin yung Saba. It's high time daw na i-demand na daw sa atin pabalik yung Saba. Saba, Malaysia. Malaysia, di ba? Malaysia. May mga langis kasi doon. So, mahaba yung usapin tungkol sa Saba eh. Pero, alam mo ba yan? Yung About sa Sabah, that? Malaysia. Yung sa atin yun, di ba? Anong opinion mo regarding doon? Tama ba na? Ngayong crisis, ngayon natin i-push na kunin yun Saba sa Ewan ko, Malaysia. parang pag lumaban yung mga yun, lugi din tayo, lugi pa tayo, mas lalala pa yung situation eh. No?
Maghahanap ka pa ng kaaway. Ganito yung analogy. So, gulpi ka na. Pero naghanap ka ulit ng ng manununtok bagong sa'yo. Google Pay sa'yo. Usag gala. So, siguro mas maganda gawin yung kapag healthy ka na lang. Oh, yung may No? yung may Yung may- capability kang mang-agaw. Wag na yun. Oo. Kasi parang lulugo-lugo ka na eh. Mas makikipag-away ka. Parang ganun. Problema lang yun. Actually, the last thing that we want is an enemy during crisis. Alam mo yun, putya, nagkakaproblema na nga yung Pilipinas, tapos magkakaroon ka pa, possibly, baka mamaya, in many ways, makatulong sa atin yung Malaysia kesa i-antagonize natin sila. For now, wala munang ganyan, mag-focus muna tayo kung paano makakapagtulungan yung ASEAN kasi part ng ASEAN yan ang Malaysia. So, and another reason na, yun nga yung sinasabi ko, tingin ko pwedeng sisihin yung government sa nangyayari sa atin kasi saan ba yun? May isang bansa na Pakistan ba yun? Na nagkaroon daw ng problema ang Iran or something. Basta may isang bansa na nagkaroon ng gera yung katabi niya. Tapos dahil hindi sila ma-deliveran ng langis, ang ginawa ng government, nagpalabas siya ng pondo para sa mga solar panel ng mga tao. Ng mga, yung community nila ron. Grabe, no? Mga nationality nila. Buti ba sila? Sana all, Sana di ba? all. Pero yun na nga, yung papunta ko ron sa topic na yun or yung point kong yun, negligence ng government kung bakit tayo magkakaroon ng energy crisis kasi parang lagi meron silang ipinasang batas pagdating sa green energy pero pinasa lang, walang ginawa na parang aggressive. Bakit? Kasi pinoprotektahan nila yung mga interest ng mga malalaking businessman katulad ng Meralco. Privately owned yan eh. Oo. Ngayon, pagka binigyan mo ng solar panel kada isang bahay sa Pilipinas, mangangalahati o at least mawawala talaga yung reliance ng tao sa energy ng Meralco. Parang dito sa Pilipinas, mas pahirap talaga ng pahirap. Eh. Hindi ba nila yun parang nakikita na parang litaw na litaw yung yung purpose nung nangyari na kaya hindi binibigyan ng kaalaman yung tao na mag-renewable energy kasi pinangangalagaan ng government yung mga privately owned companies para pagkakitaan yung masa. Okay, kung talagang yung government may puso at saka may pakialam sa tao, di sana laganap ngayon yung yung information kung paano ma-mitigate yung sakit ng bayad sa Meralco sa pamamagitan ng green energy. Sana halimbawa, sa curriculum ng mga bata na lang sa education, ipasok nila na wag tayo umasa sa mga private sectors, gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng sariling pagkakakuha ng kuryente, turuan yung mga bata kung paano gumamit ng solar energy para pag malaki sila, yun yung focus nila, magkaroon sila ng sariling solar system na hindi yung mga planeta. Yung solar system ng bahay nila para sa solar energy harvesting. So, yun. Oh, pero sa sobrang mahal din ng mga solar panel ngayon, no? Kung mag-i-invest ka doon. Parang, magkano ba? 300K ata? Depende sa pangangailangan mo kung ilang kilowatt hour yung kailangan. Per kilowatt hour pala ang ngayon presyo. Tignan mo yung bill mo sa Meralco, makikita mo rin kung ilang kilowatt hour ka. Halimbawa, may iba kumukonsumo ng 200 kilowatt hour per month. So, kung mga ganun lang naman yung konsumo mo, edi siguro sapat na sa yung 1 kWh na na solar system. Solar panel system, ganyan. So, may pagbabagayan. Kung ikaw naman may 5 kang aircon, ganyan. Yun, baka 500K ang kailanganin mo ron. At malaking area kasi syempre yung mga panel, marami yun eh. Oo, kailangan mo ng malaking lagayan. Malaking Kailangan mo ng lagayan. property. Correct, kailangan mo ng property. So yun, tawag dito, ang unfair lang kasi pinabayaan tayo na magkaganito kung kailan nagkaroon ng crisis, ayuda yung bibigay, 5K. 5K na ayun. Sabi nga ng isa pa na tumaya, kulang daw eh. Dapat daw 30K. Napanood mo ba yan? Saan? Yung sa balita. May nagagalit na Dapat daw 30K. Jeepney driver. Dapat 30K. Dapat 30K, dapat hindi ayuda. Stop nyo na yung ayuda na yan kasi tinuturuan yung gawing tamad yung mga tao. Pangalawa, kahit nga hindi energy crisis libre laganap yung mga ayuda eh. Ginagawang tamad yung tao ng ayuda na yan. Pangalawa, band-aid solution yan. Nasabi ko nga sana ang ginawa nila, magkaroon ng project yung DOE na meron silang hindi subsidize eh. May project sila na kada isang bahay
ng Pilipino magkaroon ng alternate energy source para kahit man lang papano hindi man mabuong independent sila sa energy, at least kahit kalahati man lang ng energy consumption nila galing sa renewables. Oo, kaso mahirap yan kasi baka isang pamilya pa lang, marami na silang nakorap eh. Isang pamilya Ang pa lang hirap, yung no? nabibigyan eh. Gusto mo sanang solusyonan yung problema ng Pilipinas, kaso dahil wala nang tiwala yung tao sa gobyerno, parang iisipin nyo lagi pagka may gagawing project laging may kurakot no? Oh, pero well, yun naman kasi talaga eh. Panigurado meron naman eh. Sa totoo lang. Walang perfect society. So, meron talagang loss pagdating sa corruption. Oo. So, yun lang, mga nakaka-mindstuck na bagay ngayon. Hindi to usually yung mga pinag-uusapan natin na per topic na parang ano na una, itlog o manok. Ito, yung bago nating setup is more on, ayan, pag-uusapan na natin kung ano yung mga nangyayari ngayon. Usapang computer shop, usapang update, mga ganyan. And kayo, kamusta guys? Comment down below, ano nangyari na sa inyo? Kamusta naman kayo after 2 years? Ano na ang mga kaganapan sa inyong mga pinagagawa? So, ayun, meron pa ba tayo ibang topic? Siguro, itutuloy namin to. May second episode tong gagawin namin na to, or tong episode na to. May part 2. So, abangan nyo na lang yung next natin na part. No? Siguro, sa isang araw, parang gusto ko, 2 beses kada week eh. Pwede Kung naman hopefully sana. Oo. Kayanin, pwede. Sige. Pero weekend lang kasi ako free ngayon eh. Hindi, I mean, Oo, yung re-record natin. Oo, yung posting. Oo, yung Pwede. posting natin. Ganon. Basta alam na namin yun. I-upload na namin para sa inyo, guys. So, maraming salamat. Yun na lang muna today. Peace Andito out. si Charles sa kasama natin, and this is your boy Amon. Peace.